Ito po merong isang interview kay dating Senate President, abogado pa naman ito, si Franklin Drilon. Di ko alam kung ano ang kanyang motibo rito at kung ano ang gusto niyang palabasin. Kasi ang kanyang paniniwala at sinasabi sa taong bayan, parang tapos na raw ang impeachment, wala daw mangyayari. Wow! Sige, pakinggan po ninyo itong portion ito. Maiksi lang po itong interview ito para lang meron kayong idea bago natin talakayin kung ano inyong masasabi dito sa maaring opinion o pananaw ng dating Senate President. Tingnan natin na kung makukuha natin kasi kakaiba itong kanyang sinasabi. Ba't ayaw yatang mag-play? Anong nangyari dito? Dali lang po Ayan. The way I read it today, regardless of the merits of the impeachment complaint, the President supports what is popular. Regardless of the merits of the impeachment complaint, the President, to me, supports what is popular. What the recent Pulse Asia survey showed, at least half of the entire nation, 50% of the Filipinos do not support the impeachment. And don't tell me that there is no merit in the impeachment complaint. But the popular view is that the Vice President should not be impeached. And that is what... do you think that the President is considering... Of course, it fits his agenda. Yeah. Because, look, Karen, in my view, there are no numbers in the Senate to convict Sara. There are no numbers. Currently, the opposition, they don't have enough votes to convict. Yan po yung sinasabi ng dating Senate President Drilon. Ngayon, ano yung masasabi diyan? Kaya ko pinarinig sa inyo yan. Yan po yung kanyang dinidiin. Ang kanyang pinagbabasihan yung Pulse Asia survey na 53% daw ay ayaw ng mga Pilipino sa impeachment. Yun. So alam nyo, hindi naman sa totoo lang po kasi ako naniniwala sa rule of law. Kailangan umiral ng batas, pairalin ng batas. Pag sinabing rule of law, ang impeachment process under 1987 Constitution. So dapat magkaroon ng trial at patunayan ng prosecutors ang kanilang mga ebidensya at tumingin dapat ang mga senador, judges, sa ebidensya at hindi sa issue ng survey. Kasi ang sinasabi nitong si Drilon, kaya parang nakakalungkot naman yung kanyang kasado niyang inuunahan yung mga senador. Para bang nagsalita ng taong bayan ayaw ng impeachment, bakit nyo i-impeach si Sara? Ganun ba ang gusto mong palabasin, Senador Drilon? Mr. Drilon? Ang gusto mo, ang mag-i-impeach ay resulta ng survey? Ang gusto mo ay, ang survey, ang paniwalaan mo? Ang survey, hindi yan parte ng rule of law. Ang rule of law ay yung implementation ng batas, magkaroon ng trial, then pag nagta-trial, tingnan natin kung ano mangyayari base sa ebidensyang ibipresenta ng prosecutor. Bakit ang dinidiin mo? Kahit ang Pangulo ay susunod doon sa 50% na ayaw ng impeachment. Hindi naman Pangulo ang mag-i-impeach kay Sara. Ang mag-i-impeach sa kanya ay mga senador-elect bilang mga senador judge. So hindi ko maintindihan itong sinasabi ni dating Senate President. Veteranong senador yan, si Drilon. Masyado siyang naniniwala dun sa survey. Ang tanong, lahat bang Pilipino ay sinurvey? 1,200 lang naman ang sinurvey ng Pulse Asia. Kung ulitin ko, Mr. Senador, pasintabi na, kilala mo ako, kilala kita. Kung ang ating pagbabasihan ng survey, di wala ng impeachment, iabulis na natin ang batas. Sino ba ang makapangyarihan? Yung survey o yung saligang batas, Mr. Senador Drilon? Ang sinasabi mo kasi, nagsalita ng tao, ayaw ng impeachment. So dapat daw wala na ito at yan daw kakatigan ng Pangulo. Sandali. Sinasabi na nga ng Pangulo ulit-ulit, wala siyang control dyan sa impeachment kasi trabaho niya ng Kongreso at ng Senado. Bakit ang sinasabi mo wala na ito dahil ayaw na ng tao? Wow! Ano, kangaroo, banana republic na ba tayo, Mr. Senador? Ang survey na ang masusunod kung sinong ma-impeach o hindi. Ang survey na ang susundin. Kung may impeachment o wala, sandali lang po, Mr. Senador. Huwag namang ganyan.
Kung yan ay observation mo at pananaw mo, hindi nakakatulong sa bayan. Nakaka-demoralize ang sinasabi mo, Mr. Senator. Kasi, dapat mangibabaw yung batas. Impeachment process, napakalinaw sa saligang batas yan. Ba't masyado ka nagpapapaniwala sa 1,200 na sinurbay ng Pulse Asia? Nagsalita yung 1,200, yung 110 million Pilipino wala ng karapatan kasi nagsalita yung 1,200. Ganon ba, Mr. Senator? Anak ka naman ng... Matatawa ka na lang eh. Wow! Dapat ikaw, Senador Drilon, abogado ka, officer of the court ka, dati kang Senate President, dapat ang sabihin mo, ipaubaya natin sa mga senador kahit may survey, kasi trabaho ng senador ang impeachment trial. Paubaya natin ang proseso kasi nasa saligang batas yan. Dapat sa iyo nang gagaling yon dahil senador ka dati at ikaw ay abogado. Bakit ikaw pa yung nagdidiin na wala na ito? Meron ka pa sinasabing walang makukuhang numero ang pro-impeachment. Tapos na raw ito, marami raw ho yung pro-Sara Duterte. O diba, pinangunahan mo na eh. Parang ayaw mo ng proseso kasi naniniwala ka sa survey. Ngayon sinasabi mo na, talo na yung kaso. Wala yung impeachment. Pagka daw natuloy yung impeachment, talo na kasi kay Sara na daw yung mga senador. Eh, anong tingin mo sa mga senador? Tuta? Robot? Sunod-sunuran lang sila? Wala silang prinsipyo? Ganun ba ang tingin mo, Mr. Senador? Walang prinsipyo ang mga senador-elect? Walang prinsipyo sila? Susunod lang kay Sara kung anong gusto ng Sara? Ano yun? Wow! Dapat kasi inaaral din ang mga paliwanag. Hindi ako nagmamagaling pero paninindigan ko, tama sinasabi ko. Dapat rule of law. Hindi survey ang basihan kung itutuloy o hindi ang impeachment. Hindi speculation at ganyang klaseng paliwanag ang galing sa dating Senate President, dating Justice Secretary, matagal na veteranong senador. Ganyan ang mga paliwanag. Biklawan, dilawan, pumapayag kayo niyan. Nakalimutan ni Drilon na ang complainant, ang mga may gusto rin na sektor na ma-impeach si Sara dahil sa mga di umano'y pagkakamali nito, mga biklawan, dilawan. Ang mga prosecutor nga, kakampi mo dati. Asamahan mo sina Jokno, sina De Lima at iba pa. Tapos ganyan na sinasabi mo, Mr. Former Senate President Drilon. Wow! O mga Ilonggo, kayo nang bahala. Ba't yung kababayan nyo ganyan ang dating ngayon? Ano ba yan? Duterte na ba yan? Nagtatanong lang. Ano ba yan? Anti-Marcos na ba yan? Kasi parang anti-impeachment ang dating. Sa aking opinion at analysis, parang iba na ang galaw ni Drilon. Piklawan, dilawan pa ba yan? Oy mga Ilonggo, anong nangyari dyan sa inyong kababayan? Wow! Issue lang. Walang personalan. Opinion lang. Talakayan lang. Isyong pambayan. Please like and share, subscribe, and follow sa aking mga channel.